Hello po Sir Dave. Ako nga pala si Hazel. Sales lady ako noon sa isang malaking grocery store sa Quezon City. Halos 2 taon na akong nagtatrabaho doon. Kaya kabisado ko na ang bawat sulok, bawat freezer at pati na ang stockroom sa likod kung saan nakatago ang mga paninda. Pero may isang bagay na matagal ko nang napapansin. Ang stockroom na yun, may kakaibang pakiramdam lalo na kapag gabi. Maraming empleyado ang nagsasabing may kumakalabog daw doon minsan kahit wala namang tao. Pero dahil busy kami palagi, madalas binabaliwala na lang namin. Hanggang sa dumating ang gabing ako mismo ang nakaranas. Bandang 9:50 ng gabi noon. Malapit na kami magsara, kaya nagsisimula na kaming maglinis at mag-ayos ng mga paninda sa shelf. Pagod na ako dahil halos buong araw ako nakatayo sa cashier area. Mauna na ako sa pag-out. Sabi ko sa supervisor ko. Okay, basta iwan mo lang ID mo sa guard. Sabi niya. Kinuha ko ang bag ko sa locker area sa likod ng grocery. Ang locker room kasi namin ay katabi lang ng stock room. Tahimik na ang paligid. Karamihan sa mga kasamahan ko nasa harapan ng store, nagbibilang ng benta at nag-aayos ng counter. Habang naglalakad ako papunta sa locker ko, napansin kong nakabukas ng bahagya ang pinto ng stockroom. Normal lang naman yun dahil may mga stockman na madalas pabalik-balik doon. Pero may napansin akong kakaiba. Madilim ang loob, walang ilaw. Ibig sabihin, walang tao sa loob. Habang naglalagay ako ng gamit sa bag ko, bigla kong narinig ang isang malakas na tunog mula sa stockroom. Parang may nahulog na kahon. Napalingon ako agad sa pinto. Hello? Tawag ko. Akala ko, may stockman pa sa loob na hindi ko napansin, pero walang sumagot. Lumapit ako ng kaunti sa pinto at sumilip. Halos wala akong makita dahil madilim ang loob. Pero alam kong puno yun ng mga karton ng paninda, mga bigas, dilata at soft drinks. May tao ba dyan? Tanong ko ulit. Walang sumagot. Akala ko tapos na. Tapos bigla may kumalabog ulit. Mas malakas. Parang may mabigat na bagay na nahulog. Naramdaman kong biglang nanlamig ang katawan ko. Sigurado akong walang tao doon. Dahil ako na ang huling galing sa likod kanina. Napaatras ako ng isang hakbang. Habang nakatitig ako sa madilim na stockroom, may napansin akong kakaiba. Ang isang stock ng kahon sa loob ay parang bahagyang gumalaw. Parang may sumagi o tumulak mula sa likod. Hindi na ako sumilip ulit. Mabilis kong isinara ang locker ko at naglakad papunta sa exit kung saan nakapwesto ang security guard. Medyo kinakabahan pa ako habang naglalakad. Pagdating ko sa guard station, inabot ko ang ID ko. Kuya, may tao po ba sa stockroom? Tanong ko. Napatingin sa akin ang guard. Bakit? Tanong niya. May narinig kasi akong kalabog sa loob. Ilang segundo siyang tumahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng stockroom. Tapos dahan-dahan siya nagsalita. Baka siya na naman yun. Kinabahan ako. Sino po? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Yung dating stockman dito. Yung namatay sa stockroom. Doon ako lalong kinilabutan. Pagkatapos sabihin ng guard na may dating stockman na namatay sa stockroom, hindi ko na napigilang magtanong. Ano pong nangyari sa kanya? May 2 taon na ang nakalipas. Nag-aayos siya ng mga malalaking kahon sa loob ng stockroom. Biglang bumigay ang isang mataas na stock ng karton. Natabunan siya ng mga mabibigat na kahon. Hindi agad napansin ng mga kasama niya. Hanggang sa marinig na lang nila ang malakas na kalabog mula sa loob ng stockroom. Pagpasok nila, doon na nila nakita na nadagaanan na siya. Hindi na siya umabot sa ospital. Hindi na ako nakapagsalita. Pag uwi ko ng gabing yun,
Pilit kong kinalimutan ang narinig ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang ang mga kalabog. Pero makalipas ang ilang araw, ako naman ang naka-experience. Mag-aalas 10 na ng gabi. Malapit na kaming magsara. Habang nag-aayos ako ng paninda sa aisle, may narinig akong pamilyar na tunog mula sa likod. Kalabog. Napalingon ako agad. Ang direksyon, stockroom. Nagkatinginan kaming dalawa ng isa kong kasamang sales lady. May stockman ba doon? Tanong niya. Umiling ako. Wala. Umuwi na sila kanina. Hindi pa kami nakaka-recover sa kaba nang biglang parang may itinutulak na mabigat na kahon sa sahig. Nagkatinginan ulit kami. Check natin, sabi niya. Ayoko sana, pero dahil dalawa naman kami, dahan-dahan kami naglakad papunta sa likod. Pagdating namin sa pinto ng stockroom, nakabukas na naman ito ng bahagya. Madilim ang loob, tahimik, pero habang nakatayo kami sa harap ng pinto, may narinig kaming parang paggalaw ng mga karton. Parang may nag-aayos ng mga kahon sa loob. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Sumilip kami sa loob. Walang tao. Pero sa gitna ng stockroom, may isang malaking kahon na dahan-dahang gumagalaw sa sahig. Walang humihila, walang nagtutulak, pero gumagalaw ito papunta sa amin. Napasigaw ang kasama ko. Umalis na tayo! Sabay kaming tumakbo palabas ng stockroom. Halos lahat ng empleyado sa harap ng grocery napatingin sa amin. Kwento agad namin ang nangyari. Doon na rin sinabi ng guard na hindi lang kami ang nakaranas noon. May mga empleyado na rin dati na nakarinig ng kalabog at gumagalaw na mga kahon sa stockroom tuwing gabi. Hindi nagtagal, umabot na sa may-ari ng grocery store ang mga nangyari. Noong una, ayaw niya pa raw paniwalaan. Pero nang pati ang mga delivery boy at ibang guard ay nagsimulang makaranas ng parehong bagay, pinaklens niya ang buong stockroom. Isang umaga bago magbukas ang store, may dumating na pare at albularyo para basbasan ang lugar. Nagdasal sila sa loob ng stockroom at binasbasan ang bawat sulok. Sinabuyan ng holy water ang mga pader at sahig kung saan nangyari ang aksidente noon. Pagkatapos ng cleansing, may napansin kaming kakaiba. Wala nang kahong gumagalaw mag-isa. Wala nang kakaibang tunog tuwing gabi. At mula noon, wala nang empleyado ang nakaranas ng pagpaparamdam sa stockroom. Pero kahit tahimik na ang lugar ngayon, tuwing napapadaan ako roon, kinikilabutan pa rin ako. Habang bumabiyahe ako, laging nakaplay ang story mo sa speaker ko, Sir Dave. Ako nga pala si Raniel, isang tricycle driver sa probinsya namin. At gusto ko lang ikwento, yung karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi mawala sa isip ko. May kapitbahay kasi kaming pumanaw noong linggong yun. Hindi ko naman siya masyadong kakilala, pero madalas ko siyang nakikita sa tindahan at sa kanto kaya naisip kong dumaan sa lamay bilang respeto. Bandang alas 10 ng gabi, nang makarating ako sa bahay kung saan ginanap ang lamay. May tent sa labas, may mga plastik na upuan, at may ilang kapitbahay na nagkukwentuhan habang nagkakape. Ipinark ko ang tricycle ko sa gilid ng kalsada. Paglapit ko sa kabaong, tahimik akong tumingin sa mukha ng namayapa. Matandang lalaki siya na madalas kong nakikitang naglalakad sa umaga. Nagdasal lang ako sandali. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan ako sa ilang kakilala sa labas. May nag-aalok pa nga ng kape at biskwit. Lumipas ang halos 1 oras. Naalala kong may pasada pa ako kinabukasan ng maaga, kaya nagpaalam na ako. Mauna na ako, sabi ko sa mga kakilala ko. Salamat sa pagpunta. Tumango lang sila habang nagpapatuloy sa kwentuhan. Sumakay ako ng tricycle ko at umalis na agad. Sa totoo lang, hindi ko na naisip yung pamahiin na sinasabi ng matatanda. Yung magpagpag muna bago umuwi galing sa lamay. Para sa akin kasi, pamahiin lang yun. Habang bumabiyahe ako pa uwi, tahimik ang kalsada. Kaunti na lang ang tao at sarado na halos lahat ng tindahan. Mga 5 minuto na akong umaandar
nang may mapansin akong kakaiba. Sa maliit na salamin sa gilid ng tricycle ko, parang may anino na gumalaw sa loob. Noong una inisip ko baka dahil lang sa ilaw ng poste o sa mga puno. Hindi ko na pinansin, pero makalipas ang ilang sandali, parang may ibang pakiramdam sa loob ng tricycle. Parang may nakasakay. Medyo nagtaka ako, pero habang nagmamaneho ako, may nakita akong bagay sa loob ng sidecar. Noong una, hindi ko agad naintindihan kung ano yun. Pero habang mas tumatama ang ilaw ng poste sa loob ng tricycle, napansin ko ang isang paa. Isang paa ng tao na nakausli mula sa loob ng sidecar. Bigla akong napapreno ng konti. Ha? Alam na alam ko na wala akong pasahero nang umalis ako sa lamay. Wala ring sumakay habang nasa daan ako. Dahan-dahan akong lumingon sa side mirror. Nandun pa rin ang paa, hindi gumagalaw. Nag-iba ang pakiramdam ko at medyo kinabahan ako. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan akong yumuko at sinilip ang loob ng sidecar. At doon, halos mapatalon ako sa takot. May lalaking nakaupo sa loob ng tricycle ko. Maputla ang muka, nakatitig lang sa akin at agad ko siyang nakilala. Siya mismo, ang patay na nakita ko sa kabaong kanina sa lamay. Nanlamig ang buong katawan ko at doon ko biglang naalala ang pamahiin na sinasabi ng matatanda sa amin noon pa man. Kapag galing sa lamay, kailangan munang magpagpag bago umuwi. Dahil minsan daw, may sumusunod. Hindi siya kumikibo, hindi rin siya kumukurap. Pakiramdam ko, nanigas ang buong katawan ko sa takot. Hindi totoo to. Mahina kong sabi sa sarili ko. Pero nandun siya. Hindi nawawala. Hindi rin gumagalaw. Biglang bumalik sa isip ko ang mga sinasabi ng matatanda sa amin dati. Kapag galing sa lamay, kailangan munang magpagpag bago umuwi para hindi ka sundan. Doon ko na-realize ang pagkakamali ko. Diretso kasi akong umalis kanina. Wala man lang akong dinaanan na ibang lugar. At ngayon, may sumabay sa akin pa uwi. Ramdam ko na nanginginig na ang mga kamay ko sa manibela. Dahan-dahan ako nagsalita kahit halos paus ang boses ko. Tay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na hindi magpagpag. Tahimik lang siya, nakatitig pa rin. Pakiramdam ko sa bawat segundo ay napakahaba. Maya-maya, may naisip akong gawin. Agad kong in-start ulit ang tricycle at umikot pabalik sa kalsada papunta sa lamay. Habang nagmamaneho ako, hindi ko na tinignan ang sidecar. Hindi ko kayang makita ulit ang mukha niya. Pero ramdam ko, nakaupo pa rin siya doon. Parang may malamig na presensya sa paligid habang umaandar ang tricycle. Pagdating ko sa bahay kung saan ginaganap ang lamay, huminto agad ako sa labas. May ilang tao pa rin sa tent na nag-uusap. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Tay, nandito na po ulit tayo, sabi ko habang nakatingin sa harap. Dito na lang po kayo. Huwag niyo na po akong sundan. Ilang segundo ako nakaupo lang sa tricycle. Tahimik. Pagkatapos ay naglakas loob akong sumilip sa sidecar. At doon ko napansin, wala na siya. Wala nang nakaupo. Wala na rin yung paa na nakita ko kanina. Parang bigla na lang siyang nawala. Halos mapahinga ako ng malalim sa sobrang ginhawa. Pero hindi pa rin ako agad umalis. Naalala ko ang isa pang sinasabi ng matatanda. Kailangan daw talagang magpagpag. Dumaan muna sa ibang lugar bago umuwi. Kaya umandar ulit ako at naghanap ng bukas na tindahan. Makalipas ang ilang minuto, may nakita akong convenience store na bukas pa. Huminto ako doon. Pumasok ako sa loob at bumili ng isang soft drinks. Umupo ako sandali sa may harap ng tindahan habang iniinom yun. Unti-unti, kumalma ako. Pagkatapos ng ilang minuto, tinapon ko ang bote sa basurahan at bumalik sa tricycle ko. Habang paandar na ako pa uwi, sinilip ko ulit ang side mirror. Wala na, wala nang anino, wala nang nakaupo. Tahimik na ulit ang loob ng tricycle ko. Pagdating ko sa bahay, agad akong bumaba at napaupo sa bangko sa harap. Kuwento ko ang nangyari sa asawa ko kinabukasan. Sabi niya sa akin,
Kaya nga sinasabi ng matatanda na magpagpag muna bago umuwi galing lamay. Simula noong gabing yon, kahit gaano pa ako kapagod o kagabi umuwi, kapag galing ako sa lamay, hindi na ako umuwi ng diretsyo dahil ayoko nang maulit ang nangyari noong gabing yon. Yung gabing may sumabay sa tricycle ko pa uwi. Ang pangalan ko ay Rico at ito ang isa sa mga pinakang nakakatakot na naranasan ko noong bagong trabaho pa lang ako bilang security guard. Kakapasok ko lang noon sa isang malaking grocery store na nasa gilid ng highway. Night shift agad ang binigay sa akin dahil kulang sila doon. Ang duty ko, 10 PM hanggang 6 AM, bantay ng buong store kapag sarado na. Noong una, akala ko madali lang ang trabaho. Pagkatapos magsara ng grocery bandang 10 PM, umuuwi na ang lahat ng empleyado. Ang matitira na lang sa loob ay ako at minsan isang stockman na nag-aayos ng paninda sa warehouse sa likod. Pero kadalasan, mag-isa lang talaga ako sa loob ng grocery. Malaki ang store, mahabang aisle, maraming freezer at malawak na storage room sa likod. Kapag patay na ang ibang ilaw, ang naiiwan lang ay yung dim light sa kisame para may konting liwanag sa loob. Noong unang gabi ko, normal lang naman ang lahat. Nag-iikot ako sa bawat oras. Tinitignan ko ang mga pintuan, ang warehouse, at ang CCTV monitor sa maliit na guard station malapit sa entrance. Bandang 12:30 ng madaling araw, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Habang nakaupo ako sa guard chair at nanonood ng CCTV, may narinig akong tunog ng metal na gumugulong sa loob ng grocery. Parang gulong ng shopping cart. Nagtaka ako. Baka may pusa, sabi ko. Normal lang kasi minsan na may makakapasok na pusa sa likod ng store. Pero makalipas ang ilang segundo, mas malinaw na. Parang may nagtutulak ng cart sa loob. Napatingin agad ako sa CCTV monitor. May 6 na kamera na nakatutok sa iba't ibang parte ng grocery. Dahan-dahan kong sinilip ang bawat screen. Wala akong nakitang tao. Pero sa camera kung nasan yung mga dilata, may napansin akong kakaiba. May isang shopping cart na nakatayo sa gitna ng aisle. Sigurado akong wala yun kanina. Napakamot ako sa ulo. Iniwan siguro ng stockman. Bulong ko. Pero may isang bagay na napansin ko agad. Ang cart, unti-unting gumagalaw. Dahan-dahan itong gumugulong sa camera. Walang tao sa paligid. Naramdaman kong biglang tumayo ang balahibo ko sa braso. Inisip ko na baka hindi pantay ang sahig doon o may hangin. Pero habang tinitignan ko ang monitor, tumigil ang cart. Pagkatapos, lumiko ito papasok sa ibang aisle. Hindi basta gumulong, lumiko talaga. Para bang may invisible na nagtutulak. Napaupo ako ng tuwid sa upuan ko. Hindi maaari. Bulong ko. Tinignan ko ulit ang ibang kamera. Wala pa rin ako nakikitang tao sa buong grocery. Pero ang mas lalo nagpakaba sa akin ay nang biglang may marinig ulit akong tunog mula sa loob ng store. Ngayon, mas malapit na. Hindi na sa CCTV lang. Sa loob mismo ng grocery. At ang mas nakakatakot, parang papunta sa guard station kung saan ako nakaupo. Napatingin ako sa madilim na parte sa harap ko. Tahimik, walang tao. Pero naririnig ko pa rin ang dahan-dahang pag-ikot ng gulong ng cart. At unti-unti, lumalakas ang tunog. Parang may papalapit. Nakatitig lang ako sa madilim na parte sa harap ng guard station. Patuloy ang tunog ng gulong. Mas malapit. Mas ramdam ko ang malamig na pawis sa likod ko kahit naka-aircon ng buong grocery. Dahan-dahan akong tumayo at hinawakan ng flashlight na nakasabit sa belt ko. Baka pusa lang o daga. Baka pusa lang o daga. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko.
Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi normal ang naririnig ko. Sumilip ako sa gilid ng guard station. Tahimik, madilim, pero malinaw kong narinig ang huling ikot ng gulong ng cart. Tapos tumigil. Parang may huminto, mga ilang metro lang mula sa akin. Napalunok ako. Dahan-dahan ako naglakad palabas ng guard station at tinapat ang flashlight sa aisle. Ang unang tumama sa ilaw, isang shopping cart. Nakatayo ito sa gitna ng daan. Walang tao, walang pusa, walang kahit ano. Nalamig yung batok ko. Sigurado akong walang cart doon kanina dahil kita ko yun mula sa guard station. Habang nakatutok ang ilaw ko sa cart, napansin kong may laman ito. Isang pack ng instant noodles, isang lata ng sardinas, at isang bote ng toyo. Parang may namimili. May pumasok kaya? Tanong ko sa sarili ko. Pero sarado na ang lahat ng pintuan. Ako mismo ang naglock kanina. Habang iniisip ko yon, may mahina akong narinig sa likod ng grocery. Kalansing, parang may nahulog na lata. Napalingon ako agad sa direksyon ng tunog. At habang nakatingin ako doon, may isa pang lata na dahan-dahang nahuhulog mula sa shelf. Parang may kumuha. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Pagbalik ng tingin ko sa cart sa harap ko, halos tumalon ang puso ko sa takot. Mas dumami na ang laman nito. May 3 lata na ngayon sa loob. Sigurado akong isa lang yun kanina. Hindi ko na kinaya. Dahan-dahan akong umatras papunta sa guard station habang nakatutok pa rin ang flashlight ko sa cart. Biglang gumalaw ulit ang cart. Pero ngayon, papunta na sa akin. Dahan-dahan itong gumugulong sa sahig. Diretsyong papalapit sa guard station. Parang may invisible na nagtutulak. Naramdaman kong nanghina ang tuhod ko. Ano yan? Bigla ko naalala ang CCTV. Tumakbo ko pabalik sa monitor. Pagtingin ko sa screen ng camera, walang cart, walang gumagalaw, walang kahit ano. Pero mula sa likod ko, mas malapit na. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita ang shopping cart ay nakatigil sa mismong harap ng guard station. Halos 1 metro na lang ang layo sa akin. Nakatayo ito doon, parang may hinihintay. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng grocery kahit sarado ang lahat ng pinto. Kasabay nun, may mahina akong narinig na bulong. Hindi ko maintindihan ng salita, pero malinaw na may nagsasalita. Doon na ako tuluyang natakot. Hindi ko na sinubukang alamin kung ano yun. Kinuha ko ang susi ng main door. Binuksan ko ang pinto ng grocery at lumabas muna ako sa labas ng building. Doon na lang ako naghintay hanggang mag 4 AM na may dumating na delivery truck. Pagdating ng umaga at dumating na ang manager, sinabi ko agad ang nangyari. Nakinig siya sa akin. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi ka pala sinabihan ng dating guard? Bakit po? Tanong ko. Tumingin siya sa loob ng grocery. Dati kasi may matandang babae na madalas mamili dito gabi-gabi. Isang araw, inabutan siya ng atake sa puso sa loob ng store habang nagtutulak ng cart. Doon daw bumagsak sa aisle ng mga dilata at bago pa dumating ang ambulansya, namatay na siya. Simula noon, may mga guard na nagsasabi na tuwing madaling araw, may shopping cart daw na gumagalaw mag-isa sa loob ng grocery. Hindi na ako nagsalita kasi hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang gabing yun. Mga bandang 11:40 na ng gabi noon. Mahina ang biyahe at kakaunti lang ang tao sa kalsada. Taxi driver ako sa Maynila at bala ko na sanang umuwi pagkatapos ng 1 o 2 pasada. Tawagin nyo na lang akong Boyet. Habang dumadaan ako sa isang 24 hours grocery store, may napansin akong babae na nakatayo sa gilid ng parking lot. May hawak siyang 2 paper bag ng pinamili at parang naghihintay ng masasakyan. Bigla siyang kumaway. Huminto ako.
Tinignan ko ang oras sa dashboard. Halos mag-aalas 12 na. Saan po? Binanggit niya ang isang lumang subdivision. Mga 10 minuto ang layo. Medyo tahimik na lugar yun sa gabi. Last trip ko na po to. Please kuya, wala na kasi akong masakyan. Sagot niya habang hawak pa rin ang 2 bag ng grocery. Naawa ako sa kanya, kaya sabi ko sige. Pagpasok niya, naramdaman ko agad na parang lumamig ang loob ng taxi. Hindi ko alam kung dahil sa aircon o kung sa ano. Inilagay niya ang mga bag niya sa tabi. Habang bumabiyahe kami, tahimik lang siya. Paminsan-minsan, sumisilip ako sa rearview mirror. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Parang may iniisip. Sinubukan kong magtanong. Late na po kayo namili ah. Hindi ko kasi agad napansin ang oras. Pagkatapos nun, wala na ulit siyang sinabi. Pagdating namin sa subdivision, mas lalo pang naging tahimik ang paligid. Halos wala ng ilaw sa mga bahay at kakaunti ang street light. Kuya, doon na lang po tayo sa tabi ng bahay na yon, sabi niya bigla. Tinuro niya ang isang lumang bahay sa dulo ng kalsada. Napansin ko agad na nakapatay ang lahat ng ilaw. Madilim ang bakuran at parang matagal nang hindi nalilinis. Huminto ako sa tapat ng gate. Dito na po? Tanong ko. Opo, dito na lang. Sagot niya naman. Pinatay ko ang metro. Kuya, pwede po bang tulungan niyo kung ibaba ang mga pinamili ko? Sandali lang po. Lumabas ako ng taxi at umikot papunta sa likod para buksan ang pinto. Habang naglalakad ako papunta ron, napansin kong sobrang tahimik ng lugar. Kahit aso o kuliglig, wala akong marinig. Binuksan ko ang pinto ng taxi, pero pagtingin ko sa loob, wala nang tao. Napakunot ang noo ko. Ma'am? Tawag ko. Sinilip ko ang kabilang side ng upuan. Wala rin. Bigla akong kinabahan. Tinignan ko ang upuan kung saan niya nilagay ang mga grocery bag. Wala na rin. Parang walang sumakay sa taxi ko. Kinilabutan na ako. Nilibot ko ang paligid. Baka bumaba lang siya agad nang hindi ko napansin. Ma'am? Tawag ko ulit. Pero walang sumasagot. Habang nakatayo ako sa harap ng bahay, may lalaking residente na naglalakad sa kabilang kalsada ang napansin ako. Lumapit siya. Kuya, anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. May binaba akong babae. Dito raw siya nakatira. Tinignan niya ang bahay sa likod ko. Tapos napakunot ang noo niya. John? Opo, may dala pa siyang pinamili galing grocery. Kuya, sigurado ka bang may binaba kang tao? Kinabahan ako lalo. Opo, kabababa ko lang sa taxi ko para tulungan siya. Napailing siya. Matagal nang abandonado ang bahay na yan. Wala nang nakatira dyan. Mahigit 5 taon na. Napalingon ako sa madilim na bahay. Yung gate kalawangin na. Ang mga bintana may makapal na alikabok. At ang bakuran, puro tuyong dahon. Walang kahit anong senyales na may nakatira. Naramdaman kong nanginginig na ang kamay ko. Mabilis akong bumalik sa taxi ko. Habang paalis ako, napatingin ako sa rearview mirror. At doon ko halos mabitawan ng manibela. Sa likod ng upuan, parang may bahagyang hulma ng taong nakaupo. Pero wala namang tao. Mula noon, tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon, hindi na ako tumitigil doon. Magandang araw sa lahat ng nakikinig at sa narrator ng PNT Stories. Ako nga pala si Christy at gusto ko ikwento ang naranasan ko sa isang grocery store. Hindi ko alam kung matatakot kayo, pero para sa akin, nakakatakot na yon. Mga bandang 9:30 ng gabi nang dumaan ako sa isang maliit na grocery store malapit sa inuupahan kong apartment.
Galing ako sa trabaho noon at balak ko lang sana bumili ng instant noodles at kape bago umuwi. Tahimik na ang paligid dahil halos magsasara na rin ang store. Pagpasok ko, napansin ko agad na kaunti na lang ang tao. May isang cashier sa counter at isang lalaking nag-aayos ng mga paninda sa dulo ng aisle. Malamig ang aircon at medyo mahina ang ilaw, kaya may kakaibang pakiramdam na agad akong naramdaman. Kumuha ako ng shopping cart at nagsimulang maglibot. Habang naglalakad ako sa aisle ng mga delata, bigla kong napansin ang isang cart sa kabilang aisle. Wala namang tao ron, nakahinto lang ito sa gitna. Hindi ko na masyadong pinansin, baka iniwan lang ng ibang customer. Pero habang kumukuha ako ng sardinas, may narinig akong marahang tunog ng gulong ng cart. Napalingon ako. Unti-unting umaandar ang cart, pero walang tao. Dahan-dahan itong gumugulong palabas ng aisle, parang may tumutulak na hindi ko nakikita. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Pinagmasdan ko kung may hangin o slope ba sa sahig. Pero diretso ang sahig. At ang mas nakakatakot, lumiko ang cart. Hindi lang basta gumulong, para itong nagmamaniobra. Eksaktong pumasok sa lugar kung saan ako nakatayo. Bigla akong nanglamig sa takot. Tumigil ang cart mga 3 metro sa harap ko. Tahimik ang buong grocery store. Wala akong marinig kundi ang mahinang ugong ng freezer. Tinignan ko ang cart at doon ko napansin may isang kahon ng gatas sa loob nito na biglang gumalaw ng bahagya. Parang may naglagay lang. Hindi ko na kinaya. Binitawan ko ang hawak kong mga dilata at agad akong lumabas. Halos tumakbo ko papunta sa pinto. Habang naglalakad ako palabas, napansin ng cashier na wala akong binili. "Ma'am, hindi na po kayo mamimili?" tanong niya. Hindi na ako sumagot. Lumabas na lang ako ng grocery. Paglabas ko, saka lang ako nakahinga ng maayos. Nanginginig ang mga kamay ko. Paglingon ko sa loob ng store mula sa salamin ng pinto, doon ko nakita. Ang cart na nakita kong gumagalaw mag-isa ay nakatigil na sa tapat mismo ng entrance at nakaharap ito sa akin. Kinabukasan, bumalik ako sa grocery para itanong kung may problema ba sa sahig o sa mga cart nila. Tahimik lang ang cashier na nakausap ko. Pagkatapos, ang sabi niya, "Ma'am, hindi po kayo ang unang nagsabi niyan. May mga customer na rin po dati na nagsabi na may cart daw na gumagalaw mag-isa sa gabi. Pero kapag chinecheck namin sa CCTV, wala naman pong cart na gumagalaw." Simula noon, hindi na ako bumalik sa grocery na yon. Pero hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng shopping cart, naaalala ko pa rin ang gabing yun. Hindi ko makakalimutan ng gabing yun. Galing ako sa overtime sa trabaho. Halos 11:11 na ng gabi nang makalabas ako ng building. Pagod na ako at gusto ko na lang talagang makauwi. Tahimik na ang kalsada. Kaunti na lang ang dumadaang sasakyan at karamihan ng mga tindahan sarado na. Sa may kanto, may nakita akong nag-iisang tricycle na nakaparada. May driver na nakaupo sa loob habang nakatingin sa cellphone. Lumapit ako. "Kuya, may biyahe pa po ba?" Tumingin siya sa akin at tumango. "Oo ma'am, saan po?" Sinabi ko ang lugar namin. Medyo malayo rin yun at kailangan pang dumaan sa ilang madidilim na kalsada bago makarating sa subdivision namin. "Sige ma'am, sakay na po kayo." Sumakay ako sa likod at umandar na ang tricycle. Habang bumabiyahe kami, nakatanaw lang ako sa labas. Mahangin ang gabi at tahimik ang daan. Ilang minuto na kaming umaandar nang mapansin kong lalo pang dumidilim ang daan. Ito na yung bahagi ng kalsada na kakaunti ang bahay at may mga puno sa gilid. Biglang bumagal ang takbo ng tricycle hanggang sa tuluyan itong huminto. Kinabahan ako. "Kuya, bakit po?" Tahimik lang siya. Nakatingin lang siya sa harap ng kalsada.
Kuya? Ulit ko. Mahina siya nagsalita. Ma'am, may nakaharang po sa daan. Napasilip ako sa unahan pero wala akong makita. Madilim kasi at hindi gaanong maliwanag ang headlight ng tricycle. Ano po? Tanong ko. Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na nagpalamig sa buong katawan ko. Ma'am, parang ugot ulo po. Napatigil ako. Ano po? Halos pabulong kong tanong. Dahan-dahan siyang tumuro sa unahan. Yun po oh. Nasa gitna ng kalsada. Napatingin ako kung saan siya nakaturo. Noong una, hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Pero habang mas tumututok ang ilaw ng tricycle, doon ko napansin ang kakaiba. Wala nga itong ulo. Diretsong katawan lang hanggang liig. At nakatayo lang siya roon sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw. Biglang nanindig ang balahibo ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa buong katawan ko. Kuya! Kuya! Nanginginig kong sabi. Ma'am, nakita niyo po? Tanong ng driver. Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko para akong natuyuan ng lalamunan habang nakatitig sa bagay na yon sa gitna ng daan. Wala talagang ulo yun nakatayo. Pero malinaw na malinaw sa ilaw ng tricycle ang katawan nitong nakaharang sa kalsada. Kuya, huwag na po tayong dumaan dyan. Sabi ko agad. Dumaan na lang po tayo sa ibang daan. Kahit magkano, babayaran kita. Hindi ko na inisip kung gaano kalayo ang iikutan namin. Ang gusto ko lang ay makalayo sa bagay na yon. Tahimik na tumango ang driver. Sige ma'am, iikot na lang tayo. Dahan-dahan niyang inurong ang tricycle at lumiko sa ibang maliit na kalsada. Habang palayo kami, hindi ko maiwasang sumilip sa likod. Kita ko pa rin ang katawan na yon sa gitna ng kalsada. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Hanggang sa tuluyan na itong mawala sa dilim habang papalayo kami. Halos 20 minuto kaming umiikot sa ibang daan bago makarating sa subdivision namin. Pagdating namin sa tapat ng bahay ko, doon lang ako nakahinga ng maayos. Kuya, magkano po? Tanong ko habang kinukuha ko ang wallet ko. Umiling siya. Okay na po ma'am. Nagulat ako. Kuya, hindi po, magbabayad po ako kahit magkano. Pero ngumiti lang siya. Hindi na po, ang mahalaga, nakauwi kayo ng maayos. Hindi ko alam kung bakit, pero mas lalo akong natouch sa sinabi niya. Napatingin ako sa paligid. Tahimik na rin ang street namin. Nakapatay na rin lahat ng ilaw ng kapitbahay. Kuya, kung gusto niyo po, dito na lang po kayo magpalipas ng gabi. May space naman sa loob. Sabi ko pa. Ayos lang po ma'am. Sanay naman po akong matulog sa tricycle ko. Tinuro niya ang upuan sa loob. Dito na lang ako sa tapat niyo magpapahinga hanggang mag-umaga. Hindi ko na siya pinilit. Salamat po kuya. Ingat kayo. Tumango lang siya habang inaayos ang upuan ng tricycle niya. Pumasok na ako sa bahay. Pero bago ko isara ang gate, napalingon ako sa kanya. Nakahiga na siya sa loob ng tricycle. Parang sanay na talaga. Kinabukasan, pagkagising ko ng maaga para pumasok ulit sa trabaho, agad akong lumabas ng bahay. Tinignan ko ang tapat ng gate. Naroon pa rin ang mga bakas ng gulong ng tricycle niya sa kalsada. Pero ang tricycle, wala na. Umalis na siguro siya ng madaling araw. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing yon. At tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon, hindi ko maiwasang maalala ang katawang walang ulo na nakatayo sa gitna ng daan. Hello po, ako si Joel. Isang tricycle driver sa lugar namin. Kilala ko sa lugar namin na medyo mayabang at matapang. Hindi ako madaling matakot at hindi rin ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa multo o kababalaghan. Sa baryo namin, may isang lumang kalsada na halos walang dumadaan kapag gabi, lalo na kapag hating gabi.
Hindi dahil sira ang daan, kundi dahil sa kwento ng mga tao. Sabi nila, may white lady daw na nagpapakita doon. Isang babaeng nakaputi na bigla na lang tumatawid sa gitna ng kalsada. At ayon sa mga matatanda sa amin, halos lahat daw ng nakakakita sa kanya ay nadidisgrasya. Para sa akin, kwento lang yon para takutin ng mga tao. Isang gabi, nagkayayaan kaming mag-inom ng mga kaibigan ko sa isang maliit na tindahan sa may kanto. May mesa sa labas at isang bombilya lang ang ilaw habang nagkukwentuhan kami. Habang tumatagal ang inuman, napunta na naman ang usapan sa white lady sa lumang kalsada. "Joel, huwag ka talagang dadaan doon kapag hating gabi," sabi ng isa kong kaibigan. Napangisi ako habang umiinom ng alak. "Bakit? Multo ba yon?" Sagot ko. "Hindi mo pa kasi nakikita. Lahat ng dumadaan doon ng ganong oras, may nangyayaring aksidente," sabi ng isa pa. Umiling lang ako. Kwento lang yan na matatanda. Lumipas ang ilang oras at halos maubos ang mga bote sa mesa. Medyo tinatamaan na rin ako ng alak, pero kaya ko pa naman magmaneho. Bandang malapit na maghating gabi, nagpasya na akong umuwi. Tumayo ako at kinuha ko ang susi ng tricycle ko. "Uuwi na ako," sabi ko sa kanila. "Joel, saan ka dadaan?" tanong ng isa. Napangiti ako. "Doon sa kalsada ng white lady." Biglang natahimik ang mga tao. Para patunayan ko na hindi totoo yung mga kwento nyo. "Uy, huwag ka nang dumaan doon," sabi ng isa kong kaibigan. Pero natawa lang ako. Sumakay ako ng tricycle ko at pinaandar ang makina. Habang umaalis ako, narinig ko pa silang sumigaw, "Joel, mag-ingat ka!" Pero kumaway lang ako at dumiretso sa kalsadang sinasabi nilang may nagpapakitang babae. Habang papalapit ako sa lugar na yon, lalo pang dumidilim ang paligid. Kaunti na lang ang bahay at puro puno ang nasa gilid ng kalsada. Tahimik ang daan. Ang naririnig ko lang ay ang tunog ng makina ng tricycle ko at ang hangin na dumadaan sa gilid ng kalsada. Medyo ramdam ko na rin ang tama ng alak, pero kampante pa rin ako. "White lady daw," bulong ko habang nakangisi. Habang umaandar ako, may napansin akong nakatingin na anino sa unahan ng kalsada. Habang papalapit ako, unti-unti itong lumitaw sa ilaw ng headlight ng tricycle ko. Isang babae. Nakatayo siya sa gilid ng daan. Mahaba ang buhok niya at parang nakaputing damit. Pero hindi ako kinabahan. Sa isip ko, baka tao lang na naghihintay ng masasakyan. Hindi ako huminto. Sa halip, binilisan ko pa ang takbo ng tricycle ko. Pero nang papalapit na ako sa kanya, bigla siyang tumawid sa gitna ng kalsada, diretso sa harap ng tricycle ko. "Uy!" sigaw ko habang biglang iniwas ang manibela. Dahil sa bilis ng takbo ko at sa biglaang pag-iwas, nawalan ako ng kontrol sa tricycle. Biglang dumulas ang gulong. Narinig ko ang malakas na kalabog. Sumemplang ang tricycle ko at gumulong ako sa kalsada bago tuluyang tumigil. Saglit ako nakahandusay sa lupa. Pakiramdam ko, umiikot ang paligid. Napahawak ako sa ulo ko dahil sobrang sakit nito. Nang tignan ko ang kamay ko, napansin kong may malagkit akong nahawakan. Dugo pala. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Agad kong hinanap ang babaeng umiwas kanina. Napatingin ako sa paligid, sa kalsada, sa damuhan, sa gilid ng mga puno. Pero wala akong makitang kahit sino. Parang bigla na lang siya naglaho. Doon nagsimulang manginig ang katawan ko. Naalala ko ang mga sinabi ng kaibigan ko tungkol sa white lady sa kalsadang yun. Sinubukan kong tumayo pero nahilo ako bigla. Unti-unting lumabo ang paningin ko hanggang sa tuluyan akong nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising ako sa isang ospital. Pagmulat ko ng mata ko, nakita ko ang mga kaibigan kong kasama ko sa inuman kagabi. "Uy, gising na siya,"
Sabi ng isa. Mahina ako nagsalita. Paano ako napunta dito? Nagkatinginan sila bago sumagot. Sinundan ka namin kagabi. Bakit? Medyo lasing ka na kasi. Gusto lang naming siguraduhin na makakauwi ka ng maayos. Huminga siya sandali bago nagpatuloy. Pagdating namin dun sa kalsada, nakita namin yung tricycle mo na nakataob. At ikaw, nakahandusay sa daan, kaya agad ka naming dinala dito. Saglit ako natahimik. May isang tanong na gumugulo sa isip ko. May nakita ba kayong babae doon? Tanong ko. Nagkatinginan muna sila bago umiling. Wala. Wala kami nakita kahit sino. Napatingin na lang ako sa kisame ng ospital. Hindi ko na sinabi sa kanila ang lahat ng nakita ko. Pero mula noong gabing yon, nagbago na ako. Tumigil ako sa pagiging mayabang. Bihira na rin akong uminom. At higit sa lahat, natutuwa kong igalang ang mga kwento at babala ng mga matatanda. Ako si Bong, isang tricycle driver sa probinsya. Hindi ko na sasabihin kung saan. Mahigit 8 taon na akong namamasada. Sanay na ako sa mga biyahe kahit anong oras, sa tahimik na kalsada at sa kung ano-anong kwento ng mga pasahero tungkol sa mga kababalaghan. Pero sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa mga ganun. Hanggang sa nangyari ang gabing yun. Halos 12:00 na ng gabi nang magpasya akong tumigil sa pasada. Wala na rin kasing pasahero at ramdam ko na ang pagod. Gusto ko na lang makauwi at makatulog. Ini-start ko ang tricycle ko at dahan-dahang umalis sa terminal. Habang nasa highway ako, naisip kong mag-shortcut na lang pauwi. May alam kasi akong daan na mas maikli. Masukal sa lugar na yon, parang bukirin. Madalas sinasabi ng ibang driver na huwag dumaan doon kapag gabi. Pero sa isip ko, kwento lang naman siguro. Kaya lumiko ako papunta sa daang yun. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko na agad ang kakaibang pakiramdam. Madilim na madilim ang lugar. Tanging ilaw lang ng headlight ng tricycle ko ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Sa magkabilang gilid, puro matataas na damo at puno. Tahimik sa lugar na yon. Napansin kong wala akong naririnig na kuliglig o kahit anong ingay ng hayop. Bigla akong kinabahan. Habang umaandar ako, napansin kong parang may gumagalaw sa damuhan sa kanan ko. Parang may mabigat na bagay na dumadaan sa damo. Napalingon ako saglit, pero wala naman akong makita dahil hindi abot ng ilaw ng headlight ko. Baka aso lang, sabi ko pa. Hindi pa man ako nakakalayo ng ilang metro, may narinig akong mabilis na yabag sa likod ng tricycle. Parang may tumatakbo sa lupa. Napatingin ako sa side mirror at doon ko siya nakita. Isang nilalang na mababa ang katawan. Halos kasing laki ng aso pero kakaiba ang itsura. Ang likod niya nakaarko at ang mga paa niya parang baliktad ang tiklop habang tumatakbo. Pero ang pinakang hindi ko makakalimutan, ang mga mata niya namumula. Bigla akong kinilabutan. Puta, ano yan? Mas lalo kong piniga ang silinyador. Umugong ng malakas ang tunog ng tricycle ko habang bumibilis ang takbo sa makitid na kalsada. Pero nang silipin ko ulit sa side mirror, mas malapit na siya. Mas malinaw ko siyang nakita. Mahaba ang buntot niya at parang may kakaibang galaw ang katawan habang tumatakbo. Tapos diretso siyang nakatingin sa akin. Ang pupula sobra ng mata niya. Doon ko naalala ang mga kwento ng matatanda sa baryo. Sigbin. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Paulit-ulit kong sinasabi habang nanginginig ang kamay ko. Pero lalo lang bumilis ang yabag sa likod ko. Parang ilang metro na lang ang layo niya. Pakiramdam ko, kung huminto lang ako kahit isang segundo, maaabot niya na ako. Sinagad ko ang takbo ng tricycle ko kahit lubak-lubak ang kalsada. Halos tumalon na ang gulong ko sa lupa. Pero hindi ko na inintindi.
Habang binabaybay ko ang huling bahagi ng shortcut, narinig ko ang isang matinis na ungol sa likod. Galit na galit. Napatingin ulit ako sa side mirror at halos sumabog ang dibdib ko sa takot. Halos abot niya na ang likod ng tricycle. Kita ko ang bunganga niya na bahagyang nakanganga habang tumatakbo at ang mga mata niyang pulang-pula sa dilim. Diyos ko, tulungan mo ko. Bulong ko habang pinipiga ko palalo ang silinyador. Matapos ang ilang minuto, nakita ko ang dulo ng daan kung saan may bahay na ulit. Paglabas ko sa shortcut at nang makatungtong na yung gulong ko sa sementadong kalsada, bigla kong lumingon sa side mirror. Wala na siya. Para bang bigla na lang siyang naglaho sa dilim ng damuhan. Hindi na ako huminto hanggang makarating ako sa bahay namin. Pagdating ko sa garahe, nanginginig pa rin ang kamay ko habang pinapatay ko ang makina ng tricycle. Lumabas ang asawa ko. "Oh, bakit parang namumutla ka?" tanong niya. Napaupo lang ako sa upuan habang hinahabol ang hininga ko. Kuwinento ko sa kanya ang nangyari. Kinabukasan, sinabi ko rin sa ilang kapwa ko driver. Nakinig lang sila noong una. Pagkatapos ay sinabi ng pinakamatandang driver sa amin, "Sinabi na namin sa'yo yan dati. Huwag ka nang dadaan sa shortcut na yon kapag gabi." "Bakit?" "May ilang driver na rin kasing nagsabi na may humahabol daw na sigbin doon." Hanggang ngayon, dumadaan pa rin ako sa lugar na yon kapag umaga. Pero kapag gabi na, mas pipiliin ko pang umikot sa mas malayo kaysa dumaan ulit sa daang yon.